Wow na wow po talaga sapagkat napakaganda ng topic na ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa proper use of radios by security guards, do's and don'ts. Ang wastong paggamit ng radyo ay nagbibigay daan para sa mabilis at maasahang komunikasyon para sa agarang pagtugon sa mga emergency at mahusay na koordinasyon ng mga nagpapatrolya. Kaya wag po kayong bibitaw at manatiling nakatutok hanggang sa matapos ang bidyong ito para sa dagdag kalaman na inyong makukuha sa ating talakayan. So sit back, relax and listen. By the way, ako po pala ang inyong information servant, blogger and educator. Walang iba po kundi si Papa Dudes, also known as Kuya Manong. At bago ko simulan ang ating aralin, nais ko mag-shoutout sa lahat ng ating mga kayeye, katropa at ka-5-9. Pakishare lang po ang araling ito. And as usual, I would like to welcome everyone to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po, sana po pakitap at pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng bidyong ito para masundan ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. A few moments later. Security guards rely heavily on two-way radios for effective communication and swift responses to incidents. Proper radio etiquette is crucial for clear communication and efficient operations. Ang mga security guard ay lubos na umaasa sa two-way radio para sa epektibong komunikasyon at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Ang tamang etiketa sa radyo ay mahalaga para sa malinaw na komunikasyon at mahusay na operasyon. Do's of radio communication. Mga dapat gawin sa komunikasyon sa radyo. Number 1. Identify yourself and your location. Always begin transmissions by stating your name or call sign and your location. This ensures clear identification and helps colleagues quickly understand the context of your message. Pang-una, ipakilala ang iyong sarili at ang iyong lokasyon. Palaging simulan ang mga transmission sa pamamagitan ng pagsasabi ng iyong pangalan o call sign at ang iyong lokasyon. Tinitiyak nito ang malinaw na pagkakakilanlan at tinutulungan ang mga kasamahan na mabilis na maunawaan ang konteksto ng iyong mensahe. Number 2. Listen before transmitting. Before speaking, listen to ensure the channel is clear to avoid interrupting others. This prevents confusion and ensures your message is received without interference. Pangalawa, makinig bago magsalita. Bago magsalita, makinig para matiyak na malinaw ang channel para maiwasang makagambala sa iba. Pinipigilan nito ang pagkalito at tinitiyak na matatanggap ang iyong mensahe ng walang panghihimasok. Number 3. Speak clearly and concisely. Use clear, concise language, avoiding jargon or slang. Speak slowly and distinctly to ensure your message is understood, especially in noisy environments. Repeat important information if necessary. Pangatlo, magsalita ng malinaw at maigsi. Gumamit ng malinaw, maigsi na pananalita. Iwasan ang jargon o slang. Bagalan ang pagsalita at tiyakin ang iyong mensahe ay naiintindihan, lalo na sa maingay na kapaligiran. Ulitin ang mahalagang impormasyon kung kinakailangan. Number 4. Use standard codes and terminology. Familiarize yourself with and use standard radio codes, like 10 codes, and terminology to convey information efficiently.
This speeds up communication and minimizes misunderstandings. Pang-apat, gumamit ng standard codes at terminolohiya. Maging pamilyar sa at gumamit ng mga karaniwang radio code tulad ng 10 code at terminolohiya upang makapaghatid ng impormasyon ng mahusay. Pinapabilis nito ang komunikasyon at pinapaliit ang hindi pagkakaunawaan. Number 5. Confirm receipt. After transmitting, pause and listen for confirmation from the recipient to ensure they received and understood your message. If necessary, repeat the message. Panglima, kumpirmahin ang pagkatanggap. Pagkatapos mag-transmit, tumigil na sandali at makinig para sa kumpirmasyon mula sa tatanggap upang matiyak na kanilang natanggap at naunawaan ang iyong mensahe. Kung kinakailangan, ulitin ang mensahe. Number 6. Keep transmissions short. Avoid unnecessary chatter. Keep your messages brief and to the point to free up the channel for other important communications. Pang-anim, panatilihing maikli ang mga transmission. Iwasan ang hindi kinakailangang satsat. Panatilihing maikli ang iyong mga mensahe at hanggang sa puntong maging bakante ang channel para sa iba pang mga mahalagang komunikasyon. Number 7. Use the phonetic alphabet. When spelling out names, locations, or other details, use the phonetic alphabet, NATO alphabet, to avoid confusion. This ensures accurate transmission and understanding, especially in noisy conditions. Pang-7, gamitin ang alpabetong phonetic. Kapag binabaybay ang mga pangalan, lokasyon o iba pang detalye, gamitin ang alpabetong phonetic o NATO alphabet upang maiwasan ang pagkalito. Tinitiyak nito na tumpak ang paghahatid at pag-unawa lalo na sa maingay na kondisyon. Phonetic alphabet: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Number 8. Maintain radio discipline. Follow established procedures for your workplace. This includes using designated channels, avoiding unauthorized use, and reporting any malfunctions promptly. Pang-8, panatilihin ang disiplina sa radyo. Sundin ang mga itinatag na pamamaraan para sa iyong lugar ng trabaho. Kabilang dito ang paggamit ng mga itinilagang channel, pag-iwas sa hindi autorisadong paggamit, at agarang pag-uulat ng anumang mga depekto. Now, let's discuss about the don'ts of radio communication. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga bawal sa komunikasyon sa radyo. Number 1. Don't use the radio for personal conversations. Avoid using the radio for non-work-related discussions. This is unprofessional and could compromise security. Pang-una, huwag gamitin ang radyo para sa mga personal na pag-uusap. Iwasan gumamit ng radyo para sa mga talakayan na hindi nauugnay sa trabaho. Ito ay hindi profesional at maaring makompromiso ang seguridad. Number 2. Don't transmit sensitive information over unsecured channels.
Be mindful of the security of your communications. Avoid transmitting sensitive information if the channel is not encrypted. Pangalawa, huwag magpadala ng sensitibong impormasyon sa hindi tiyak na mga channel. Mag-ingat sa seguridad ng iyong mga komunikasyon. Iwasan ang pagpapadala ng sensitibong impormasyon kung ang channel ay hindi naka-enkripto. Number 3. Don't leave your radio unattended. Always keep your radio with you or in a secure location to prevent theft or unauthorized use. Pangatlo, huwag iwanan ang iyong radyo ng walang bantay. Palaging panatilihin ang iyong radyo sa iyo o sa isang ligtas na lokasyon upang maiwasan na ito ay manakaw o magamit ng hindi autorisado. Number 4. Don't interrupt others. Listen carefully before transmitting to avoid interrupting ongoing conversations. Be patient and wait for your turn to speak. Pang-apat, huwag makagambala sa iba. Makinig ng mabuti bago magsalita upang maiwasang makagambala sa mga patuloy na pag-uusap. Maging matyaga at hintayin ang iyong pagkakataon na magsalita. Number 5. Don't shout into the radio. Speaking too loudly can distort your message and interfere with other communications. Speak calmly and clearly at a normal volume. Panglima, huwag sumigaw sa radyo. Ang masyadong malakas na pagsalita ay maaaring baluktutin ang iyong mensahe at makagulo sa ibang mga komunikasyon. Magsalita ng mahinahon at malinaw sa isang normal na tono. Number 6. Don't share codes with unauthorized personnel. Keep radio codes confidential and only share them with authorized personnel. Pang-anim, huwag ibahagi ang mga code sa mga hindi autorisadong tauhan. Panatilihing confidential ang mga radio code at ibahagi lamang ang mga ito sa mga autorisadong tauhan. By following these guidelines, security guards can ensure clear, efficient, and secure communication, leading to improved safety and operational effectiveness. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito, matitiyak ng mga security guard ang malinaw, mahusay at tiyak na komunikasyon na humahantong sa pinabuting kaligtasan at pagiging epektibo sa operasyon. Idoki mga kayeyay, katropa at ka-59, dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa tamang paggamit ng handheld radio. Sana meron po kayong dagdag kalaman na tutunan sa ating araling ito. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manon, na nagsasabi ng ingat po kayong lahat. God bless you all. Maraming po salamat.